So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, panigurado ako na magiging interesado kayo dito kasi pag-uusapan natin, it's all about revenue. Okay, kung ano ba yung niche na pwede nyo gawin this year 2025, ano ba yung mga niche na in demand gawin, ano ba yung mga niche na maganda ang bigayan or yung mga content na kung saan malaki ang bigayan no, sa YouTube, especially pagdating sa revenue. At ano ba yung ibig sabihin ng CPM, i-discuss din natin, at saka yung RPM, ano ba yung pinagkaiba ng dalawa, at yung mga content na kung saan iraranking natin, no? So based sa information na nakuha natin sa Google, kung ano nga ba yung mga content na mas malaki ang bigay compare doon sa iba. At dito guys, i-discuss din pala natin yung top 10 countries na kung saan is maganda ang bigayan sa YouTube. Okay, so hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So una sa lahat guys, i-discuss natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng CPM sa RPM. Madalas makikita natin ito sa YouTube Studio guys, especially sa mga monetize na. Pero kung hindi ka pa monetize, I suggest pakinggan mo mabuti yung sasabihin ko para in case na ikaw man ay kumikita na sa YouTube, is may alam ka pagdating sa calculation ng CPM at RPM. Kung ano ba yung ibig sabihin nito. Okay? So una guys, CPM, cost per mille, sabi dito, refers to the cost advertisers pay for 1,000 ad views on a video. So meaning guys, every 1,000 times na nagkakaroon ng ads or nag-a-appear yung ads sa mga videos natin. So yun yung CPM, yun yung total na ibinabayad ng advertisers sa atin in a form of CPM. Yung RPM naman guys, revenue per mille, is the actual revenue a creator earns per 1,000 views. So meaning guys, madalas nang nangyayari is mas mataas yung CPM sa RPM. Kasi yung RPM guys, ito yung parang actual na sahod natin or actual na revenue ng ating mga video sa YouTube. So kumbaga, nabawas na yung tax, platform tax. So kumbaga na less na siya. Kaya ang nagiging total niya is yung actual na RPM natin. So sabi dito guys, after YouTube's 45% cut, so medyo malaki yung cut ni YouTube pagdating sa ads sa revenue natin, no? So CPM rates vary widely by video content and country. So madami din nagtatanong sa atin na DJ May, paano ba talaga i-calculate yung revenue na nakukuha natin sa ads. Guys, madaming factors na nakaka-apekto dyan. Yung location natin, and at the same time, kung ano ba yung klase ng content na ginagawa natin. So that's why ako guys, ang may sasuggest ko sa inyo, is wag nyo masyado problemahin yun. Okay? Kasi at the end of the day, ang pinakamaganda is nag-e-enjoy kayo doon sa content na ginagawa nyo. Kasi mamaya magbigay tayo ng advice dito na dito ka mag-focus sa content na to. Tapos, gagawin mo nga siya, hindi ka naman masaya. So, kumbaga napipilitan ka lang. So, at the end of the day, hindi ka rin magtatagal doon sa content na yon, even though maganda yung bigayan doon sa ganong klaseng niche. So, wala din. Diba? So, ayan guys, hopefully na-explain ko sa inyo yung pinagkaiba ng CPM at RPM. So, ito pala guys, no, dagdag kaalaman na, no. So, marami din nagsasabi na DJ May, laos na daw si YouTube kasi nga nandyan na si TikTok, nandyan na si Meta, si Facebook. So, wala na daw masyadong viewers ang YouTube. So, soon, baka daw hindi na magpasahod. Alam nyo guys, malabong mangyari yon. Okay? Alam nyo kung bakit. Kasi guys, hanggat merong produkto na pinopromote, hanggat merong mga services na nag-e-exist dito sa mundo, is hindi po mawawala ang mga tinatawag natin na promotion or advertisement. Diba? So si YouTube guys, akala kasi ng iba na si YouTube mismo yung nagpapasahod sa atin without knowing na madaming investor yan. Madaming mga advertisers na nag-i-invest sa YouTube na kung saan that's why nagkakaroon ng sahod ang mga content creator because of the ads. Diba? Kaya nga automatically guys, pag na-monetize ka sa YouTube, nagkaroon ka ng viewers dito, is meron kang kinikita daily or nadadagdagan yung revenue mo daily. Kasi saan ba kukuha ng pera si YouTube kung wala namang nag-i-invest dito? Kaya para sa akin guys, yung mga nagsasabi na laos na si YouTube, is malabong-malabo po yan mangyari. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. So itong next na i-discuss natin guys, dito na papasok yung mga content na pwede nyong gawin this year 2025. So kumbaga ito yung mga content na high paying or sabihin natin mataas yung RPM at CPM. Okay? So ito palang information na to guys ay based kay Alex from YouTube Statistics. Kaya para sa akin guys, may accuracy siya. So 80% to 100% na accurate lahat ng information na babanggitin ko sa inyo. Okay? So magsimula po tayo doon sa pinakamababa na content na kung saan mababa lang yung RPM at CPM na pwede niyang i-provide sa mga revenue natin.
Okay? So yung pinakamababa guys is yung low shorts RPM. So pag sinabing low shorts RPM, ito yung mga short videos na hindi ganun kalaki yung views. Okay? So meron siyang $0.01 sa RPM, pagdating sa CPM is $0.02. So sobrang baba, no? So yung sumunod naman dun guys, no, typical shorts RPM. So $0.05 ang RPM, and then yung CPM niya is 0.09 CPM. And then yung next doon is yung high shorts RPM. Ito na po yung mga shorts na mataas, no? Kumbaga mataas na yung range ng views nila. So, yung pwedeng kitain ng mga shorts creator na merong mataas na views is nasa 0.08 lang, mababa pa rin. $0.08. Tapos yung CPM niya is $0.15. So meaning hindi po talaga ganun kataas ang bigayan sa mga shorts video. Okay, depende na lang po talaga siguro sa klase ng shorts na ginagawa nyo. And then yung next is yung music. Ayan. So sa music guys, yung RPM is nasa $0.75 and then yung CPM is $1.36. So hindi po siya ganun kataas. Sumunod doon is yung entertainment, pets and animals, $1 and $1.82 naman sa kanyang CPM. So siguro guys, ang babanggitin ko na lang yung CPM guys para mas mabilis tayo. And then sumunod po sa entertainment is gaming. No, kumbaga mas mataas pala yung mga gaming content sa entertainment. So meron siyang $4.55 sa kanyang CPM. And then sumunod dito guys yung people and vlogs, how to and style. Ayan, so gumagawa po tayo ng mga ganitong klaseng content before. So yung RPM nito is nasa $3.50 and then yung CPM is nasa $6.36. So ito guys, no, natutuwa ako dito kasi yung mga content na ginagawa natin ngayon is nakapokus sa education. Kaya pala, may mga nagtatanong din sa akin at ako naman guys, minsan nagtataka ako na bakit ganon, hindi naman ganon kalaki yung views ko, pero umaabot ako ng $20 a day or sabihin natin $10 to $20 a day yung pumapasok na revenue sa ating YouTube studio. So nakalagay dito guys, pagdating sa education, yung RPM niya is nasa $5 and then yung CPM is nasa $9.09. Okay? Pagdating naman yung sumunod guys, ito na yung top 2 doon sa pinakamaganda yung bigayan na niche, no? So digital marketing, finance. So pag sinabing finance, it's all about the money, no? So lower bracket ito. So may dalawang bracket siya. So yung RPM niya is nasa $8 and then yung CPM niya is nasa $14.55. So malaki po ito mga kaibigan, no? Kaya pala madaming content creator ngayon ang nakapokus sa ganitong klaseng niche, no? So more on digital marketing and finance, no? So yung pinakamataas guys, based po sa information na to, is nakapokus pa rin sa digital marketing, which is finance, upper bracket, no? So $20 yung RPM and then yung CPM is nasa $36.36. So meaning guys, ang pinakamababa na content or niche this year 2025 ay yung mga short videos na hindi naman ganon nagtatakel ng information and education. And then yung pinakamataas naman is all about digital marketing or finance, which is upper bracket, no? Na ang maximum CPM niya is nasa $36.36. So grabe guys, no? Paano kung gumawa kayo ng content na all about education or sabihin natin all about money making content at yung mga videos na yon is nagte-trending. So siguro sobrang daming blessings na nare-receive ng content creator na yan. Okay? And sa susunod na pag-uusapan natin guys, yung mga views ba natin or lahat ba ng views natin sa YouTube, especially sa mga monetized channel na is nagge-generate po ba ng revenue? So sabi nila dito guys na hindi lahat ng views natin sa YouTube ay nagge-generate as a revenue. So ito yung mga dahilan kung bakit hindi siya nagge-generate into a YouTube revenue. So una, ad blockers block revenue. So when viewers use ad blockers and don't show up at all, no ads means no money. So automatically guys, pag yung viewers natin sa YouTube is naka-ad blocker, no? So ito yung nangyayari, wala tayong nakukuhang revenue from them. Kasi nga naka-ad blocker siya. So walang ads revenue. So that's why walang nakukuha ang creator sa mga ganong klaseng viewer. Pangalawa,
Okay? Copyright claims change who gets paid. So ito yung nabanggit ko doon sa video ko na ginawa ko about copyright claim na kung saan pagka kayo po ay meron tinatawag na copyright claim sa mga videos nyo at claim siya nung may-ari nung kanta, is maaaring mapunta sa kanya yung revenue or makihati siya sa'yo, which is ayaw naman nating mangyari sa atin. Ano? So if you use someone's else music, ayan, so sabi dito, or clips in your video, ayan, so they might claim the revenue instead of you. So di ba, alam ko nakakasama siya ng loob guys, pero kasalanan mo din naman yun eh. Kasi nga, meron na siyang tinatawag na copyright owner, ginamit mo pa, no? So hindi natin masisisi kung i-claim siya nung owner nung clip or nung kanta, no? So pagka ganun guys, tanggapin nyo na lang yung katotohanan at tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng content. Okay? So sabi dito, this happens even if you only use a small part of their content. Kaya mapapansin nyo guys, gumamit kayo ng background music na 10 seconds to 20 seconds and magugulat ka na lang after mo i-upload yung video is may mag-i-email sa'yo na kumbaga may matatanggap ka na copyright claim doon sa original owner ng kanta. And then idadahilan pa nung iba na, huy, saglit lang naman yung ginamit ko sa kanta mo eh. Di ba? O kaya magdi-dispute sila na hindi naman sila gumamit ng kanta. Which is guys, wag nyo nang ipaglaban yan. Kasi sa YouTube, as long as hindi sa'yo yung short music, tapos na-detect ni YouTube is hindi kayo mananalo doon sa dispute. Automatically, no, pwedeng mapunta yung revenue ng video na yon doon sa owner ng kanta. Kaya ang may advice ko sa inyo guys is bago kayo mag-upload ng video is make sure na hindi siya copyrighted. Okay? Kasi guys, pag in-upload nyo naman yan, siguro mga a minute or 2 minutes may mag-i-email agad sa inyo kung copyrighted siya. No? So dapat pag ganon is baguhin nyo na agad, edit nyo na agad yung video nyo tapos i-re-upload nyo na lang. Kaya ang sinasabi ko sa inyo guys, wag agad kayo magpa-public pag mag-upload ng video. So make sure guys na unlisted muna siya. Okay? Para kahit paano is pwede nyo pa siyang ma-edit or ma-re-upload. Ayan, yung next naman natin guys, YouTube's own monetization. No? So ito guys, papaiksiin na natin. Sa mga hindi pa monetized na channel, alam ko nagtataka kayo na yung ibang mga videos nyo is may mga ads na. No? And then yung iba magtatanong pa sa akin na, DJ May, paano to may ads na ako? Kikita na ba ako dito? Pero hindi pa ako monetize. So yung sagot ko sa inyo guys, sad to say, kalungkutan is wala pa rin po kayong makukuha dyan. Katulad nga ng sinabi dito, no, sometimes YouTube put ads on videos from channels that aren't in the YouTube Partner Program. Pag sinabing ganon is hindi pa monetize. When this happens, YouTube keeps the money instead of sharing it with the creator kasi nga hindi ka pa monetize, no? So make sure na monetize ka na para kahit paano hindi sayang yung effort mo. Or sabihin natin, do your best para i-monetize yung mga channels nyo. Para in case na magkaroon kayo ng videos na nag-trending, so hindi sayang yung pagka-trending niya at yung revenue ng videos na yon is mapunta sa'yo as a ads revenue. So itong next naman na pag-uusapan natin guys, alam ko ito magiging interesado yung mga viewers natin na monetize na at nangihingi sila ng tips kung paano nga ba nila pwede pataasin yung kanilang mga RPM or yung kanilang mga actual revenue sa kanilang mga YouTube channel, no? So sabi dito guys, regular videos beat shorts. No? So ito ay mula doon sa statistics or information na nakuha natin from Alex sa YouTube statistics. So sabi dito, while shorts are fun to make kasi nga maiksi lang, no? So they don't earn much money. So hindi siya masyado nakakahakot ng ganun nakalaking revenue compared doon sa regular videos. Okay? So show more ads and typically earn much more per view. So sabi dito, longer videos earn more. So kaya mapapansin nyo guys, yung mga videos na ginagawa natin is 8 minutes pataas. Kasi pwede natin siyang i-customize at lagyan ng ad rolls sa gitna ng video. Okay, kaya mapapansin nyo guys, bigla na lang may magpe-play na ads habang pinapanood nyo yung video ko. So alam ko yung iba sa inyo naiinis na nandun na kayo sa pinakang climax ng video tapos biglang may lalabas na kung ano man na ads, no, sa mga videos natin. So yun yung dahilan guys. Kaya mas maganda talaga na mag-focus kayo sa long form videos or longer videos. Videos over 8 minutes can show ads in the middle of the content. More ads usually mean more money for you. Ayan. So try making videos that are naturally longer but still keep your viewers interested. So yung advice ko dito guys, hindi naman porke mas mahaba yung video is mas malaki yung chance na pwede nyo siyang lagyan ng ad sa gitna is intentionally nahahabaan nyo yung video. So even though yung video na yon is nasa 3 minutes lang, is pipilitin pang pahabain ng 8 minutes, which is para sa akin guys,
nonsense. Maapektuhan nito yung video performance. Bakit? Kasi nga, yung video mo is 3 minutes lang eh. Hindi dahil sinabi ko na 8 minutes yung pinakang minimum requirements para malagyan mo ng personalized mid-rolls yung iyong mga videos para kahit papano mas madami yung ads na lumabas, isahabaan mo. So dapat kung gaano kahaba yung videos mo is dapat yun lang. So wag mo siyang pipilitin na pahabain. Okay, so ganun po dapat guys. Ayan. So yung next natin dito guys, know your audience location. Some countries pay more ads than others. So ito guys, i-discuss natin yung high-paying countries sa YouTube na kung saan malaki yung bigay ng RPM at CPM. Ayan. So sa atin guys sa Pilipinas, parang pasok yata tayo sa top 40. No, kung di ako nagkakamali. So parang nasa top 40 tayo based doon sa information na binigay nila sa atin. Ayan. So sabi dito guys na check our country list above to see where the highest paying viewers are. You might want to make content that appeals this region. So ayun po yun guys. And next, no? So pick topics that pay better. Ayan. So ito na po yung all about the niche na ginagawa natin. Ito yung mga content ideas na pwede nyo gawin, lalo na dun sa mga bago dito sa YouTube, kung ano ba yung mga content na pwede nyo gawin this year, na kung saan maganda yung bigayan. Ano? So sabi dito, videos about technology, money, and business typically earn more ads. Ayan, earn more from ads. If you know about these topics, consider making videos about them. Okay? So ang conclusion ko dito guys, at the end of the day, is wag kayo gagawa ng content or sabihin natin, wag kayo magsisimula ng niche na hindi kayo komportable gawin. Kasi at the end of the day, guys, kayo po yung makakaramdam kung para saang content kayo. Hindi naman porke sinabi ko na malaki ang bigayan sa technology, no, sa money-making content, sa business, pipilitin niyo yung sarili nyo na mag-ship kayo sa ganung content na hindi nyo naman alam or wala kayong knowledge about doon. So make sure guys na kung ano yung content na bagay sa inyo is doon kayo mag-focus para sa uli, wala kayong pagsisihan, ano? Kasi mahirap naman na mag-ship kayo sa ganung klase ng content. Diba? Porque sinabi natin na maganda yung bigayan. Tapos parang hindi nyo mapil or parang sabihin natin na hindi nyo trip yung mga ganong content. So, mababurnout kayo. So, meaning hindi rin kayo tatagal sa ganong niche. Okay? So, dito guys, hindi na natin masyado i-discuss yung description bakit sila nakapasok sa top 10, yung mga countries. Pero ito guys, dagdag kaalaman lang sa inyo kung ano nga ba yung mga bansa ngayon na kung saan na malaki ang bigayan pagdating sa mga YouTube videos. Okay? So guys, yung top 10 na andito yung Netherlands, top 9 Belgium, no? So top 8 Canada, top 7 New Zealand, top 6 Denmark, top 5 United Kingdom, 4 Switzerland, 3 Norway, 2nd Australia, at yung pinakang una guys is yung USA. So kumbaga yun po yung top 10 na kung saan maganda yung bigayan. So kung gumagawa kayo ng content, marunong kayong gumawa ng content na English language yung ginagamit nyo, mas maganda. Kung kayo po ay multilingual, pag sinabing multilingual is may mga language kayo na kaya, or sabihin natin na may mga language kayo na kayang bigkasin, or sabihin natin kaya nyo siyang gamitin sa paggawa ng vlog, is magiging advantage po yan sa inyo. Kaya mapapansin nyo guys, no, madaming mga content creators na Pilipino na nakapokus sa paggamit ng English language kasi pwede nilang ma-reach yung mga audience sa ibang bansa. Kasi guys, hindi naman maiintindihan ng mga viewers natin from USA yung content natin, especially kung Tagalog yung ating binibigkas. So kaya yung iba guys, pinipilit nila na gumawa ng subtitle and at the same time is pinipilit nila na gamitin yung English language para kahit papano is kung mag-trending man siya is mas malaki rin na maabot niya yung mga nasa ibang bansa or nasa US. Okay, especially kung ikaw ay nakapokus sa education, nakapokus ka sa finance, sa business, di ba? So kumbaga hindi lang sa Pilipinas yung sakop niya na audience. So maaaring umabot yung video niya sa ibang bansa kasi nga ang ginamit niyang language doon ay English, which is naiintindihan siya ng mga tao sa US. Hindi lang sa US, pati dun sa mga bansa na nakakaintindi ng English language. No? Kaya nga ako minsan guys, napapaisip ako na baka next time English na lang ang gamitin ko, pero hindi tayo ganun ka-fluent sa English language. Kaya hanggat maaari guys, Tagalog lang talaga tayo. So, yun lang naman guys. I think guys, madami na akong na-share sa inyo, especially pagdating doon sa ibig sabihin ng RPM or CPM, paano ba siya gumagana, paano nyo ba pwede patasin yung RPM nyo, so ano ba yung mga content na maganda ang bigayan. I think guys, maganda itong naging content natin ngayon. Sa content na ginawa ko this month, I think ito yung pinaka informative, no? Kasi guys, I think nasa ano pa lang naman tayo January 12. So
hopefully makagawa pa tayo ng mga videos na mas malaman, no, especially sa mga bagong kaibigan natin dito sa YouTube. And by the way guys, kung nagustuhan niyo pala yung content natin ito, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. And sa mga kaibigan natin guys, ayan, shoutout pala sa inyo. Ayan, makikita nyo sa screen, shoutout pala sa mga viewers natin, sa mga masugid nating taga-subaybay, especially sa mga laging nanonood sa mga videos natin. At sa mga gusto po pala magpa-shoutout guys, don't forget to put hashtag DJMA sa dulo ng comment nyo sa ating comment box. Okay? So yun lang guys, good luck po sa ating lahat. At kung may mga katanungan kayo sa YouTube guys, tanong lang kayo. And I will do my best na mag-reply as long as bakante tayo. Okay? So yun lang guys, maraming salamat.